Good morning, Lifers. Before we start our um, online worship celebration today, this morning, I would like to read to you in Psalms chapter 27, verse 1 to 6. And it says that, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord." Truly that our God is our light and our salvation, and the stronghold of our life. So, wag po tayo matakot, and lagi po nating isipin na ang Panginoong Diyos po ay ang pinakamatibay nating sandigan, lalo na po sa mga panahon na tayo po ay dumadaan sa malalaking pagsubok. Amen. And ngayong pong umaga, I want to encourage you everybody to ready our hearts, open our minds, our eyes sa salita po ng ating Panginoon. Amen. And before we start, ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let us all pray. Father God in heaven, Lord, we thank you sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa panibagong umaga, sa panibagong pag-asa, Lord, na pinagkakaloob mo sa aming buhay. Salamat, Lord, sa kapatawaran, O Diyos, sa aming mga kasalanan, sa mga bagay, Lord, na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalinisan, Panginoon, at paglilinis, Panginoon, ng aming mga puso at isip, Panginoon. Salamat, Lord, sa paggabay mo sa aming buhay bilang aming liwanag, Panginoon, bilang aming sandigan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for all the blessing that you've given us. Thank you for protecting us, Lord God, in any harm and sickness, Lord God. Thank you, Lord, for giving us, Lord God, the opportunity, Lord God, to thank you, to worship you, and to honor your name, even, Lord, in this kind of celebration. Thank you for providing us a technology nasa ganitong pagkakataon, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, nahahadlangan o nalilimitahan, Panginoon, upang mapasalamatan ka, Panginoon, at mapapurihan, Panginoon. We thank you, Lord, for the strength, Lord God. We thank you, Lord, for your unconditional love for us, Lord God. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan, ay nananatili ka, Panginoong, tapat at mabuti sa aming lahat, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, and we ask, Lord God, for the Holy Spirit, Lord God, to be upon us, Lord God, sa lahat, Lord, ng mga anak mo, sa mga oras na ito na nakikinig, Panginoon, or makikinig, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Let our hearts and our minds be open to your words, Panginoon. Thank you, Lord, for all the people, Lord, that you use in this celebration, Lord God. Especially, Lord, sa maghahatid na yung salita sa aming pastor, Panginoon.
na maghahatid ng iyong salita. Nawa, O Diyos, na patuloy mo, Lord, bigyan siya ng wisdom, ng knowledge, Lord God, ng puso in delivering your words, Lord God. Ikaw po siyang bahala, Panginoon, na mabigyan ng talino, Panginoon, at karunungan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo at sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord, sa worship team, Lord God, na ginagamit, Lord, upang sa amin, Lord, ay maging handa, Panginoon, ng iyong pag-aawitan at pagsamba, Panginoon, sa iyo, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord God, na maranasan namin, Lord, ang iyong kapangyarihan at iyong kabanalan, O Diyos. Lord, as we enter, Panginoon, in your presence, Lord God, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos. Nawa, O Diyos, ng lahat, Panginoon, na makikinig sa mga oras na ito, Panginoon, ay nawa, O Diyos, hindi lamang namin marinig at mapakinggan ang iyong salita, kundi, Lord, mai-apply po namin, Panginoon, ito sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy, Lord, na kami, Panginoon, ay araw-araw mong baguhin, O Diyos. At kami, Panginoon, ay sumunod ayon sa iyong kagustuhan at sa iyong kalooban, O Diyos. Lord, today, Lord God, let me thank you, Lord God, for all the goodness, for all your love, for your Holy Spirit, Lord God, na ngayon pa lang, Lord, na nararanasan namin, O Diyos. At patuloy, Panginoon, as we celebrate your holiness, your goodness, Lord God, samahan mo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito at pagpalain niyo po ang bawat anak mo, Panginoon, na sumasamba at nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Muli, Lord, ang tagumpay ng iyong pangalan, O Diyos, ay patuloy, Lord, na sasamahan kami sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong biyaya, kabutihan, at kapayapaan, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. As we shout a joy of praise and worship to you, Jesus, we thank you for your name, we thank you for your goodness, and we love you, Lord. Thank you for your life, thank you for all your goodness in our life, Panginoon. And today, Lord God, samahan mo po kami, Panginoon, at ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa aming pakikinig na iyong salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Nawa, O Diyos, kayo po ang siyang mapapurihan, madakila at maitaas sa mga oras na ito. Muli, Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat at tinataas namin na mataas na papuri sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, good morning po sa lahat. Good morning, lifers. Alam ko sa kabila ng pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, walang makakapigil na tayo'y magpupuri at magsasamba sa ating Diyos na buhay. Dahil sabi nga sa awit 105:2, magsiawit kayo sa Kaniya. Magsiawit kayo sa Kaniya ng mga papuri. Salitaan ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Alam ko na bawat isa ay dumaranas ng mga pagsubok, but the Lord is with us at hindi niya tayo pinapabayaan at hindi niya tayo iniiwanan. Kaya tunay na nararapat siyang papurihan, nararapat siyang awitan ng pagsamba. Amen? Tayo magpuri at magpasalamat sa lahat ng gawa ng ating Panginoon. Hallelujah! Yes, O God. Por
Ako ay hindi pinagbuo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingahan, nasumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahang nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Yes, Lord. Malayang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magpakailanman. Kapahingahan, nasumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahang nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Sugat, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahang nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Yun, isa po mapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Isa pa po ako po si Pastor Mark at wini-welcome po kayo sa ating gawain through online. So excited po ako sa mga oras na ito
na i-share sa inyo ang salita ng Panginoon, at sana po ganun din po kayo, na yung puso nyo at yung isip nyo talagang ready na mag-tune in sa salita ng Panginoon, dahil yun, sa panahon nga natin ngayon, parang walang katapusan, 'di ba, yung mga nararanasan natin. So 1 year na itong dinadanas natin na COVID. But kahit ganun pa man namang nangyayari, napakahalaga pa rin na tayo po ay nagagabayan ng salita ng Panginoon, kung saan nabibigyan tayo ng right direction at binibigyan tayo ng karunungan kung paano ba tayo makakasurvive sa araw-araw nating pamumuhay. Dahil napakahirap po talaga mamuhay na nadadala ka sa mga nakikita mo, nadadala ka sa sitwasyon mo, kung saan nakakalungkot man isipin, talagang sa ibang bansa, baga dapat medyo may magandang epekto itong lockdown na to, itong pagka-quarantine sa atin, 'di ba? Kasi 24/7 maaari nakikita mo yung kasakasama mo sa bahay. But sa ibang bansa, naging worse. Tumaas yung divorce rate sa kanila because of ito nga, yung nararanasan natin. So, sa madali pong salita, kailangan natin ng salita ng Diyos. So, that's why hindi po kami napapagod sa online preaching na ito, na mag-1 year na po pala nating ginagawa. At praise God, dahil kahit ganito po yung sitwasyon natin, hindi nalilimitahan ng salita ng Panginoon. At sana po, hindi rin po kayo malimitahan sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, excited po ako sa mga oras na ito na i-share sa inyo yung nais sabihin sa atin ng Panginoon about sa paano ba tayo dapat mamuhay na kagaya ng Diyos. Or paano ba tayo magiging imitators ng Lord. Kasi yun nga, mahalaga kasi kung sino yung ginagaya mo, sino yung sinusunod mo, ay may malaking epekto sa pamumuhay mo. So yun po yung titignan natin sa mamaya. Babasahin po natin sa Ephesians chapter 1 hanggang 21. So ngayon po, samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Buksan po natin yung ating Bible, kung may Bible po kayo, sa Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang 21. So, yun po. Sabi dito, be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loves us, and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Verse 3, but among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Verse 7, therefore do not be partners with them. And verse 8 po, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And verse 10, and find out
what pleases the Lord. 11. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. And verse 12, for it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. And verse 13, but everything exposed by the light becomes visible. 14, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will be shine on you. Verse 15, be very careful then how you live, not as unwise, but as a wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. And verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery, and instead be filled with the Spirit. Verse 19, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Last verse, submit to one another out of reverence for God. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. So, yun po, sa umagang ito, excited po ako na i-share po sa inyo ang pinatutungkulan or letter from Apostle Paul. So, ayan po, konting background po sa Book of Ephesians. Book of Ephesians written by Apostle Paul. Itong book na to ay letter ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso upang bigyan sila ng warning at direction sa kanilang moral bilang isang mga mananampalataya, just like us na tayo rin mga mananampalataya. So ibig sabihin itong mga kinakausap, binibigyan ng letter ni Paul, meron talaga siyang gustong i-deal, meron siyang may mga concern siya about sa nababalitaan niya. Ano ba yung mga practices nitong mga taga Ephesians na to. So Apostle Paul was concerned about their practices and being fruitless. So, dapat meron din pamumunga. So, concerned din si Apostle Paul about sa kanilang fruit, about their living. Paano sila namumuhay. Mahalaga na sa bawat tayo pong mga Kristiyano ay may pamumunga, 'di ba? So, tayo po ay produkto ng ating mga iniisip. So, si Lord ay mapaghanap po ng bunga. Kung matatandaan natin sa ibang parable na kinikwento ni Jesus Christ about sa He is the vine, 'di ba? Na we are the vine and si Lord po yung ating puno, 'di ba? Kung saan pinapakita doon na dapat ang bawat sanga ay namumunga. So, si Lord, laging concern niya yung bunga. So, kaya napakalaga rin na tayong mga Kristiyano, ano ba yung nakikita sa atin? Parang ganun yung gustong ipahayag or ipaalam at ibigyan ng instruction itong mga taga-Epeso ni Apostle Paul, 'di ba? We are the product of what we think or what we believe. Tayo po ang produkto. Kung ano yung pinaniwalaan mo, talagang magre-reflect 'yan sa activity mo. 'Di ba? Your identity dictates, 'di ba? Your activity dictates your identity. So ganun po 'yan. Sabi nga dun sa Romans chapter 12, 'di ba? Ito ay nagko-concern doon same author, si Paul, 'di ba, na do not conform any longer to the pattern of this world, sabi.
Huwag na kayo magko-conform. So, sabi doon, when you stop conforming about the matters of the world, then you will start transforming. Kapag hangga't tayo may binibitawan na mali, meron po tayong mauumpisahan na tama. Ayan. Kapag tayo po ay may bibitawang mali, may maumpisahan po tayong tama. At napakalaga po na talagang i-avoid natin yung mga toxic deeds natin talagang na against sa kalooban ng Panginoon. Meron nga po akong napakinggan. Naalala ko yung sinabi ng isang preacher na ang kasalanan ay nakakabobo. So, o nga, which is true siya. Dahil mababasa rin naman natin sa James chapter 4 verse 17. Sinabi dito, kung parang ito yung basis ng kanya sinabi. Then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. So kapag ang isang bagay na alam natin, tapos hindi natin siya ginagawa, ito po ay nagka-categorize sa atin or nagle-label sa atin na tayo ay nagkasala, tayo ay may kasalanan. So napakahalaga po talaga ng na alam natin kung ano yung tama at ito po yung gagawin natin. So yun po yun. So may tanong lang po ako sa inyo na sino dito sa inyo meron kang ina-idolize dati o ngayon man or dati nung bata ka pa, 'di ba? Yung masyado tayong may mga iniidolo. Ako dati mga idolo ko mga banda-banda, mga emo-emo, mga ganon. So napakalaki epekto 'yan sa akin. Parang yun nga, yung personality, yung music, yung activity, talagang makikita mo sa pangangatawan ko, pananalita ko, sa music ko, sa kung anumang activity ko. So napakalaki ng epekto nung ina-idolize natin or yung ginagaya natin, 'di ba? Kung medyo may edad ka, si Imelda Papin. So alam mo yung mo, yung damitan mo, yung mga kantahan mo. So kung medyo may edad ka lang, so wala po akong ibang ibig sabihin doon. So or yung mga millennial ngayon talaga yung mga K-pop, 'di ba? Ina-idolize talaga nila yung mga Momoland na 'yan. So malaki epekto sa kanila, 'di ba? Yung lalo na yung mga kabataan ngayon, 'di ba? Yung milk tea, 'di ba? Saan ba nanggaling 'yan? Yung sangyup na 'yan, 'di ba? Is Korean product 'yan talagang halos yung 'di ba, yung activity nila parang naa-adapt na rin natin eh. So ito po, sinasabi ko po to kasi lahat po nung ginagaya po natin o nakikita natin, ina-idolize po natin. At maaaring pag yan ina-idolize mo, kinakopy mo yan, magre-reflect sa'yo yan. 'Di ba? Kung sino yung pinapollow mo, magre-reflect yan sa'yo. So, hindi mo matatago yung bunga. Kasi, yun nga yung pina-follow mo. So, that's why, ito po yung title ko sa umagang ito. Copy-paste, 'di ba? So, may mga bagay na talagang one click, 'di ba, kinokopya natin. So, sa madali ang panggagaya, 'di ba? But copy-paste in a sense na sinasabi ng book na to na nabasa po natin. So, we should be imitators of God or be Christ-likeness, 'di ba? Kailangan po na tayo po ay maging huwaran or kagaya ni Kristo. So, I'm not saying po na magkagayahin natin si Christ literally na tayo din ay magpapahataw sa likod, magpapapako. So, sa susunod po na mga preaching natin, pag-usapan natin yan dahil Holy Week. So, yun po pag-usapan natin. So, hindi po natin ganun gagayahin yung mga practices ni Jesus. But, ang ibig po sabihin nito, yung mga aral po, kasi si Jesus, hindi lang po siya
a good teacher, a good preacher, but he is also practitioner. Why? 'Di ba kung matatandaan natin yung disciples niya, 'di ba, na hinugasan niya yung paa, 'di ba, sila Peter, 'di ba? Isa 'yun sa mga pagpapakita ni Jesus na kailangan ganito ang gawin nyo, na paglilingkod sa isa't isa. Bilang leader, dapat meron kang tinatawag na humility sa katawan mo, sa pamumuhay mo, at paano ka mag-lead. Kailangan nakikita sa yan bilang isang lead. Mahalaga yan na mayroon tayong humility. Kung saan kasi, kung tinitingnan mo yung yung self-importance mo na ikaw ay may entitlement ka, meron kang privileges sa lahat, kilala ka, may pera ka, may fame ka, famous ka. But kung ito naman yung nagiging barrier, kung hindi tayo nakapag-serve, parang baliwala rin. So, isa lang yung sa example, yung ginawa ni Jesus, na talagang kung saan pinakita niya yung humility. Talagang practice what you preach, parang ganon. Si Jesus, kung ano yung pinipreach niya, pinapractice niya rin. Hindi lang siya a teacher, he is a practitioner. Talagang pinapractice. So, ito yung kino-concern dito ni Apostol po. So, I hope excited po tayo na matuto sa salita ng Diyos. So, ready na po ba kayo sa 3 puntos po na ating pag-uusapan? So, yun. Minsan pa ang title po natin sa umagang ito ay copy-paste. Be imitators of God. So, yun po. Kung mababasa po natin from verse 1 to 7. So, ito po yung concern ni Lord sa atin. Concern ni Apostle Paul sa mga believers na kailangan ina-avoid na natin itong mga bagay na to. From verse 1 to 7. Sabi dito, be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life with love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on to those who are disobedient. And verse 7, therefore, do not be partners with them. So, napakaklaro po nung sinasabi dito ni Apostol Paul. Kaya po ang ating unang puntos po ay be aware about your practices. Be aware about your practices. So, bilang isang Kristiyano, kahit hindi ka man Kristiyano, or first time mo lang makapakinig nito, ito ay it's all about moral, 'di ba? Nung bata pa tayo, may mga bawal tayong gawin. So, from bata pa lang tayo, marami nang tinuturo ang mga magulang natin na hindi po dapat natin ginagawa. So, you should avoid these things na mga nabanggit, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano. So, sabi dito ni Apostol Paul, tayo ay, from verse 1, be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, you must not be even
Ito, yung inisa-isa. Talagang very specific. Sinabi dito, kailangan i-avoid natin itong sexual immorality. Yan yung first point natin, be aware about your practices. Letter A, una po is avoid sexual immorality. So, ito talaga ay napakahalaga ring usapin. Lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Sexual immorality. Lalong-lalo na kung ikaw ay leader, Kristiyano ka, tapos ito, nagpa-practice ka ng gantong bagay, talagang ito ay against sa kalooban ng Panginoon. So, dapat ito ay talagang ina-avoid natin sa paanong paraan. So, we should lumapit tayo sa mga spiritual leaders natin, mga pastor, or mga nagbibigay ng counseling to avoid this kind of immorality. So, marami pong lumalagapak o bumabaksak na Kristiyano dahil sa gantong kagagawan, sa gantong practice na maaring natatago nyo, tapos sa harap kayo, maglilingkod kayo sa Panginoon. Pero, ending niyan, may konsekwensiyang ginagawa natin. So, bilang isang Kristiyano, iwasan po natin yung mga ganyang gawain. Sexual immorality, impurity, or karumihan. And pangatlo, greediness. Yung pagiging sugapa, pagiging tawag nito, hindi mapagbigay. 'Di ba? Yung gusto mo, it's all about you. 'Di ba? Parang meron ka na, gusto mo ikaw pa rin. Meron ka meron ka na pero kulang pa rin, parang ganon. And also yung obscenity. So ano ba tong obscenity na to? Yung ano rin to, kalaswaan, 'di ba? So kailangan ina-avoid natin yung mga ganyang practices na hindi na dapat ito ginagawa, 'di ba? Although dapat aware ka na rin sa pananalita mo. 'Di ba? Lalong-lalo na kapag nasa church ka, lalong-lalo na sa labas din ng church, kasi bilang mananampalataya, bilang imitators of God, masasabi mo bang imitators ka ng Lord kung ang nakikita sa iyo ay parang taliwas, 'di ba? So minsan napupulaan tayo. Alam mo, minsan pag sinasabihan tayo na ayan, Christian yan, born again yan, 'di ba? Medyo masakit, 'di ba? Pag may mga ginagawa kasi tayong bagay, alam ba, nagmumura tayo, 'di ba? Alam nyo, minsan mas maganda nga rin na tayo ay pinupulaan. Maganda na tignan mo yung mga namumuna sa'yo is si Lord nag-i-speak through them. 'Di ba? Kung saan talaga naman kailangan mo rin baguhin. We're not perfect, but kailangan po natin na i-avoid itong mga practices na to. Ayan, obscenity and coarse joke, 'di ba? Yung mga hindi magagandang klase ng biro, 'di ba? Dapat hindi na po nag-i-exist yan sa church, at dapat ay aware din po tayo dyan. So, ilan po to sa mga nabanggit na dapat bilang isang anak ng Diyos na namumuhay sa pag-ibig, kailangan itong mga to ina-avoid na yan. Hindi na nakikita sa iyan. At kung nag-struggle ka pa, pwede mong i-deal ito sa Panginoon through the leaders, 'di ba? Manghingi ka ng tulong, pastor. Tulungan mo ako sa struggle kong ito. So wala pong problema 'yun. Nag-struggle tayo, pero pwede tayong humingi ng tulong. Winarningan ni Apostol Paul, 'di ba? Naging specific siya na kailangan itong mga bagay na 'to hindi na natin ginagawa eh. And God warns about this kind of practices. This kind of practices cannot enter in His kingdom. So, kapag ikaw pinapractice mo to, talagang si Lord, hindi lang naman siya loving God, gracious God, merciful God, but our God is righteous judge, righteous God. So, kailangan po
itong mga practices na to ay tigilan po natin, i-avoid po natin. So yan, very specific po dito si Apostol Paul sa mga nabanggit niya na yan. Let no one deceive you with empty, sa verse 6, let no one deceive you with the empty words, for because of such things, God's wrath. So dito napupuot ang Diyos sa mga practices na to. Comes on those who are disobedient. So ito yung kagandahan kapag si Lord merong instruction. So although talagang hindi tayo perfect. So that's why kaya nga nagbigay rin ng laws at mga instruction si Lord sa atin. His direction, His instruction is our protection. So yun po yung purpose ng utos ng Panginoon. Not to please God para tayo ay masave, ba? So iba pong usapin yun. So itong mga laws na to, itong mga don'ts na ito, na sinasabi nila, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yung ganito, is instruction for our protection. Kasi tayo po ay tawag na ito, in nature, tayo po ay ignorance, walang alam. Kaya nga si Jesus is iginaya tayo sa isang tupa, 'di ba? Na kasi yun yung nature ng tupa. Na kapag walang pastol, walang naga-guide, walang nagbibigay ng instruction, talagang ang nature kasi ng tupa, kahit bangin na yan, diretso lalakad yan. Walang alam yan. At may pagkakataon pa nga na kapag tag-init yung kanilang ilong ay nangangate, nilalangaw, na initlogan ng langaw. Siyempre, Makati po yun. Ibabangga. Hindi nila kaya kamutin. So, ibabangga nila yung kanilang ulo, yung kanilang bungo hanggang sa mabasag. Hanggang sa ikamatay nila. So, ganun po tayo. Ang ignorance po ay nakakapahamak. Sinasabi po sa Book of Hosea. People perish because of lack of knowledge. Ang tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng impormasyon, ng knowledge. So praise God, dahil nandito ka ngayon, nakikinig ka. So ikaw, nabibigyan ka ng instruction kung paano ka mamumuhay bilang isang follower ni Jesus Christ. So yun po yung una nating puntos. Avoid these things. Be aware about your practices. So kailangan meron po tayong evaluation na ginagawa sa sarili natin. Tama pa ba itong ginagawa ko? Or minsan, lumapit ka sa leader mo kung nakaka-experience ka ng dryness sa iyong spiritual life. Baka nga, meron kang pinapractice na bagay na hindi maganda sa mata ng Diyos. Yun lang naman yung nangyayari sa atin kung bakit tayo na-dry in spirit. Baka yun nga, may ginagawa tayo, may pinapractice tayo na against sa will ng Lord, or meron tayong hindi na nagagawa to feed our spiritual life. So yun po. Our first point, be aware about your practices. So avoid these things. You should avoid sexual immorality, impurity, greediness, obscenity, coerced joking. So kailangan po tigilan natin yung mga ganyang practices dahil tayo po ang representative, tayo po ang tinitignan bilang isang bilang mananampalataya, tayo po ay tinitignan ng ating win-win, gustong i-win sa Panginoon. So, and second po, basahin po natin from verse 15 to 21. Sabi dito, verse 8 hanggang 14. Sabi dito, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the
light consists in all goodness, righteousness, and truth, and find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what a disobedient do in secret. In verse 13, but everything exposed by the light becomes visible, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. So, ang ating pong second point, kung kanina po ay be aware about your practices. So, we should avoid these things na nabanggit natin, and kailangan din naman po ay magkaroon po tayo ng bunga sa ating pagsunod sa Panginoon. So, ibig sabihin, makikita ang bunga sa'yo ng sinusundan mo, ng ginagaya mo. Be fruitful. So, ito po ay effect. Pag sinabi nating be fruitful, ito po ay effect of the product. So, alin ba yung mga dapat na makita sa'yo kapag ikaw ay namumunga? So, sinabi dito na, basahin po ulit natin from verse 8. Sabi dito, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Ibig sabihin po, tayo po, yun, in-expose na dito ni Paul na dati, ito yung pamumuhay nyo ngayon. Dapat hindi na yan ginagawa nyo. Kailangan si Christ is nagsashine na sa atin. Diba? Si Lord na yung nakikita sa atin. So, meron po siyang mga ilang bagay na kinakailangan ito yung makikita sa'yo. But, it's not the whole thing na ito yung bunga ng banal na spirito, dahil the fruit of the Holy Spirit nandoon mababasa natin sa Galatians chapter 5. But ito po, sinasabi dito sa verse 8, kailangan ito po ay sa verse 9, kailangan bilang live as children of light, for the fruit of the light consists in all, number 1 is goodness. So, kailangan nakikita po sa atin ay namumuhay tayo sa kaayusan. At tayo, kung ibubyo tayo ng tao, tayo ay namumuhay sa kabutihan. Sa goodness. Diba? Kailangan kung ikaw ay makikitungo sa kapwa mo, ay kailangan ikaw ay maayos na tao. And pangalawa po, not just goodness, but also makikita din sa yung righteousness. So, ano ba yung righteousness? Ibig sabihin yung according to sa will ng Panginoon. Ibig sabihin yung righteousness mo, yung pagiging matuwid mo, meron niyang basis. Meron niyang pinaghuhugutan. So, righteousness, ito po, dito po matetest. Dito po tayo natetest. 'Di ba? Parang si Jesus Christ, nung siya po ay nagpo 40-day prayer and fasting, wala talagang food na then he do something for the Lord. Talagang he was tempted by Satan, but alam ni Jesus na kung ano yung matuwid na bagay na dapat niyang gawin. So, righteousness is, diyan po pumapasok yung mga temptation. Diba? Talagang patutumbahin nito
yung ah yung integridad mo sa Panginoon, 'di ba? Maybe may nakakakita o wala, talagang dito matetest eh. Talagang itetempt ka, ipoprovoke ka para hindi na makita ito sa yung pagiging matuwid. So ito po yung sinasabi po dito yung sa verse 9, 'di ba? Ito yung fruit of the light. It's a mix of ito ay metaphor na ginagamit na bilang isang naliwanagan na kinakailangan yung moral and ethical ah, behavior mo ay maganda, maayos. 'Di ba? Kaya nga pagdating sa politics, 'di ba? Na lagi nating tayo mga Christian, we are praying for ah yung leader natin na merong moral talaga. Hindi lang basta moral, meron ding integrity. Kung saan yung kanyang ginagawa ay may basis or merong foundation. Lalong-lalo na ang magandang pundasyon kung itong leader na to ay nakapundasyon sa salita ng Panginoon. So, ito po ay napakahalaga. So, be fruitful. Kailangan po yung goodness, nakikita sa atin, righteousness, pagiging matuwid. At ikatlo po is truth. So, ito rin po yung pinakamagandang bagay. We speak about the truth. Mahalaga po na tayo po ay kapag tayo po ay nagsasalita, mahalaga po na tayo po ay nagsasalita sa mga bagay na totoo, tama. So, ilan po yan sa mini-mention dito ni Apostol Paul na kung saan bilang namumunga, kailangan meron po tayong tatlong bagay na to. We are living in goodness, righteousness, and we are speaking about the truth. 'Di ba? Hindi ka sinungaling na tao. So, ayun po. And lastly po, from verse 15 to 21, let us read po. Sabi dito, verse 15 to 21, sabi dito, be very careful then how you live, not unwise, but as wise. Make living the most of every opportunity because the days are evil. Ibig sabihin, minsan samantalahin na po natin ang paggawa ng mga mabubuti, ng maayos na bagay. Kasi ang mundo hindi po yan pabuti ng pabuti, bagkus pasama ng pasama. And 17, sabi, therefore, do not foolish, but understand what the Lord's will. Minsan, ganun po ba tayo? Nagsisik ba tayo about the will of God? 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. And instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Verse 20, always giving thanks to God for the Father, for every in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence of God. So ito po, pangatlo natin, be wise. So ang una po natin, be aware about your practices. Pangalawa is be fruitful. And pangatlo, be wise. So, ayun, sa una, ayun, pastor, di ko naman ginagawa yung mga bagay, which is good. Pastor, ito naman, kahit pa paano namunga-munga naman ako, which is good din. But, kailangan din po natin, hindi lang po tayo spiritual, more on spiritual, which is good po talaga na tayo po ay namumuhay. Ibig ko po sabihin na hindi ka lang spiritual na tao, but you seek wisdom. Yan. That's why our third point, be wise. So,
nais din po ng Lord na tayo po ay mamuhay ng may talino. Kagaya nga po ng sinabi ko, minsan yung kasalanan ay nakakabobo. Diba? Kahit marami po tayong, sa mga Christian, sila po ay may mga tinatawag, may mga memory verse, marami pong alam din sa Bible. But minsan, they fall into sin. Minsan napupol po tayo sa kasalanan. Which is, alam naman natin yung gagawin natin, alam naman natin yung tama. But minsan, yun nga, nagkakaproblema tayo kung paano natin siya ini-a-apply. Kaya nga, kinonsern din ni Apostle Paul dito, from verse 15, be very careful then how you live, not unwise. Diba? But wise. Diba? How you live. Paano ka ba namumuhay? Diba? Kasi makikita yan sa lifestyle mo, sa practices mo, kung paano ka, kung anong klase kang produkto. Kagaya ng sinabi ko rin nung una, we are the product of what we think. Tayo po ang produkto. May narinig ako about kay Kong TV. Ayan. Kahit sabihin natin medyo maloko, may sense din yung sinasabi niya. So, kailangan daw yung isip natin ay binabago natin. Kasi kung ano daw yung iniisip natin, yun din yung natin, yun din yung magiging activity natin. Kung ano iniisip mo, yun din yung ginagawa mo. Ibig sabihin, yun yung magiging mo. And yung mga ginagawa mo na yan, ito rin yung magiging reality mo. Ito yung magle-label sa'yo kung sino ka. So, napakahalaga po nung ating mga ginagawa. Kasi madali pong magsalita, madali pong tawag nito, mag-ano ng Word of God, kumuha ng verse, then sabihin natin, madali pong gamitin. But, ang katotohanan, na ang nagkakatalo po tayo kung paano natin isinasa pamuhay itong salita ng Panginoon. Kaya sinabi niya sa verse 15, be very careful then how you live, not unwise but as wise. Diba? Kung matalino kang tao talaga, hindi ka lang puro salita. Yung sinasalita mo, nakikita sa ginagawa mo. Making the most of every opportunity because the days are evil. Yan. Ibig sabihin dito ni Apostle Paul, ayan, may 3 things na gusto niyang papuntuan dito. And verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will. Meron ba tayong ganun? We are seeking about the Lord's will. Diba? Ibig sabihin dito, sa pangatlong is yung Word of God. We are seeking, talaga bang nagsisik tayo about sa Word of God? Unang number 1 po is Word of God. Become aware, or pag sinabi po natin be wise, is become aware or informed. Kasi the more na nalalaman natin ang salita ng Panginoon, the more nating naiiwasan din yung mga maling gawain natin. So, to be wise, is simple lang naman eh. Talagang dapat meron po tayong Word of God. Kung saan may lahat ng ginagawa natin, lahat ng sinasalita natin, lahat ng pinapractice natin is basis to do what the Lord's will. Diba? So, kailangan yung ginagawa mo, alignment, naka-align sa Word of God. So, kailangan hindi po tayo na disalign. Kung sinasabi mo idol mo si Lord, so, kailangan talagang imitators, nagre-reflect sa'yo eh. Nagsha-shine sa'yo. Diba? Kaya minsan, pag yung ikaw yung tao na, natutuwa ako sa mga Kristiyano, yung ginagawa nila yung Facebook nila, nag-share sila about sa word ng Lord,
or may mga content, mga videos about sa ibig sabihin is it is the way na ito yung pagpapakita nila na ito sila mahilig sila sa salita ng Panginoon. At ang buhay nila ay ang salita ng Panginoon. So, ayun po. Word of God. Therefore, do not foolish, 17 po but understand what the Lord's will. Never mong malalaman ang will ng Lord kapag never ka rin nagbubukas ng Bible or ng Word of God. Hindi mo malalaman ang salita, ang kalooban ng Panginoon unless you are not looking and reading the Word of God. Kapag hindi po tayo nagbabasa, never po natin malaman. And second po, praise and worship. So, be wise. So, kinakailangan na meron ka ring ways to deal your tawag nito, yung mga trials mo. Naalala ko lang yung sa sinasabi ni Apostol, yung nangyari kay Silas and Apostol Paul, na sila po ay nakulong. So, ito lang po yung kanilang ginawa. They are praise and worship to the Lord. Then, kung saan nakalas yung kulungan at doon nakalaya po sila sa physical. But ito po yung mga keys. Kung ikaw ay isang Kristiyano, talagang kailangan ito na yung practices mo. Reading the Word of God, singing the praise, and worshiping the Lord. So, iilan sa mga practices. And pangatlo is praying. Verse 20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So, napakalaga po ng pananalangin. Word of God, praise and worship, and praying. And kinakailangan po na ginagawa natin to not by sa sarili lang natin, but mas maganda gawin itong bagay na to together with our fellow believers, with our brothers and sisters. In verse 21, last verse, submit to one another out of reverence for Christ. So, pagpakita ng ating paggalang sa ating Panginoon. So, these are the points para sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. May mga warning, may mga dapat po tayong gawin at may hindi po tayo dapat gawin. So, balikan lang po natin yung ating napag-usapan. Unang puntos natin, be aware about your practices. So, aware po ba tayo sa practices? At ito po, dapat po natin i-avoid yung mga bagay na to: sexual immorality, impurity, greediness, obscenity, and coerced joke. Ikalawa, be fruitful. So, nawa makita po sa atin yung goodness, righteousness, and truth. And pangatlo po, be wise. Reading the Word of God, and kailangan po i-practice din po natin yung just practicing but expressing our hearts through the singing the praise and worship. And pangatlo po ang malaga, pananalangin. So, ito po it reminds us na ito po yung dapat natin pinapractice bilang isang Kristiyano. Gusto natin nakikita sa atin si Lord, not to impress others, but ito po yung ating ninanasa sa good thing po, na tayo po naman ay pagpapalain ng Panginoon kung nakikita niya sa atin itong mga anak ko ay talagang kinakopya nila ako. Dahil yun naman yung nais ng Lord sa atin, to be Christ likeness. So that's why
i-copy paste po natin. Wala naman pong, ito yung mga panggagaya na hindi masama. So, hindi po lahat ng panggagaya ay masama. So, ito po yung bagay yung kung anong kalooban ng Panginoon, yun gayahin natin. Kung anong ayaw ng Panginoon, yun po ang wag natin gagayahin. So, yun po. So, that's all po sa mga oras na ito. And magtatapos po ako sa pananalangin. So, kung bago ka lang sa video natin, so, invite kita sa prayer for acceptance. So, surrender mo yung life mo sa ating Panginoon na tagapagligtas na Jesus upang saging bigyan kanya ng Espiritu upang maunawaan mo higit ang salita ng Panginoon at itong mga word of God na to. So, repeat after me. Let us pray. Aming Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga ito. Linisin niyo po ako mula sa aking kasalanan at pinapapasok po kita sa trono ng aking puso. Kayo po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking puso, ng aking buhay. Bigyan niyo po ako ng Espiritu kung saan mabatid ko ang iyong kalooban. Kayo po ang maging hari, maging Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, sa mga oras na po na ito ay dito na po ako nagtatapos. Nawa, patuloy lang po natin i-share kung ano yung natutunan natin ngayon sa salita ng Panginoon. At nawa, ito po yung maging pundasyon po ng ating pamuhay, lalo na sa mga nararanasan po natin ngayon. So, yun lamang po, mag-ingat po tayo, maging safe po tayo lagi, at umasa lang po lagi sa magagawa ng Panginoon. God bless po, ingat po. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never end. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is
no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning